FIBA World Cup qualifiers at mag-uumpisa na nga sa Nobyembre ang mga laro at narito nga ang kagrupo natin na kung saan naubos na nga yata ang swerte ng Gilas sa mga draw at ang kagrupo naman natin ngayon ay ang team ng Australia, New Zealand at Guam. Hindi biro ang maging kagrupo, ang masasabi natin na top 2 teams dito sa FIBA Asia ang Australia at New Zealand. Hindi na tayo tinantanan ng New Zealand pero ang maganda dito ay magbabalik si Kai sa November. Malaki-laki na ang chance ng Gilas na manalo laban sa team ng New Zealand. Sa FIBA Asia Cup naman talagang mahihirapan ng Gilas kung walang Kai pero dahil nga sa solid ang team natin, ibig sabihin nito maganda ang chemistry, halos na integrate na nga rin si AG Edu sa sistema ni Coach Tim Cone at dahil dito ay hindi nawawala ang chance ng Gilas na manalo kontra sa team ng New Zealand sa FIBA Asia Cup. Matindi nga lang yung kagrupo ng Gilas sa FIBA World Cup qualifiers, Australia, New Zealand at top 2 teams sa FIBA Asia at mahihirapan talaga tayo dito pero hindi nawawala yung chance na makuha natin yung top 2 spot kapag nakabalik na si Kai Sotto. May chance tayo na manalo kontra sa team ng Tall Blacks. Host ang Qatar sa event na ito kaya naman automatic na silang qualified at meron pang 6 na spot na natitira. Yung mechanics nga 4 na grupo at nasa Group A ang Gilas. First window magsisimula sa November at dito natin inaasahan na makakapaglaro na si Kai. Nakakatiyak tayo na aabante ang Gilas sa second round. Huwag na huwag lang silang magpapatalo sa team ng Guam dahil ang pinakakulelat na team sa bawat grupo o yung pinakalas ay siya ang unang malalaglag sa first round at ang Guam na ngayon imposible naman na magpabaya pa si Coach Tim Cone kontra sa team ng Guam. Naglalaro nga rin para sa team ng Guam itong si Jericho Cruz, ang Pinoy player na naturalized player nga rin ng Guam. Malaki ang chance ng Gilas na makapasok sa FIBA World Cup dahil na rin sa next round ay magkakaroon ng cross match na kung saan kayang-kaya ng Gilas o mas maganda ang chance ng Gilas na manalo laban sa ibang teams dito sa Asia. Hindi natin ma-predict yung cross matches o ibang teams dahil maraming laro ang magaganap at posible na magkaroon ng mga upset wins sa ibang grupo. Ang maliwanag lang kapag napunta na sa Group E at F ang mga teams, mas maganda ang chance ng Gilas na manalo. Nakita natin kung gaano kalaki ang magandang impact na naibibigay ni Kai Sotto sa Gilas team. Una na dito ang kanyang size na pressure kaagad sa mga kalaban kapag Kai Sotto ang nagbabantay sa loob ng paint at kitang-kita naman natin yung magandang depensa ni Kai, mga solid blocks at kung hindi man tuluyan na na-block ang tira ng kalaban, ito ay nagmimintis naman dahil sa pressure defense na naibibigay ni Kai. Depensa, ito ang isa sa naibibigay ni Kai Sotto para sa Gilas team na nakakatulong nga rin para mahirapan ang mga kalabang players na maka-score ng easy basket sa loob ng paint. Maging yung opensa nga ni Kai, kita naman natin na maganda ang kanyang naibibigay para sa Gilas, mga alley-oop plays na halos imposible na ngang mapigilan. Ilista mo na yan sa stat sheet ni Kai. May mga solid inside plays ang Gilas kapag nasa loob ng paint si Kai Sotto. Mas malawak ang option natin sa opensa, mas gumagana ang triangle offense at dahil sa tangkad nga ni Kai Sotto ay mas madali siyang napapasahan sa loob ng paint para sa mga easy basket kaya naman lumalakas talaga ang Gilas kapag merong isang Kai sa team. Nakikita natin na napapalag ang Gilas sa FIBA World Cup qualifiers at may pag-asa silang makapasok sa 2027 FIBA World Cup dahil na rin sa magbabalik nga si Kai sa Gilas team at makakapaglaro sa Nobyembre. Benny Boatwright sa Southeast Asian Games, posible na dito na nga natin makikita na naglalaro si Boatwright para sa Gilas team at sa December nga ay malamang naturalize na ito sa sapat ang oras o ilang buwan na pagproseso ng kanyang naturalization. Hindi naman sigurado na merong QMB sa FIBA Asia Cup para sa Gilas dahil hanggang sa ngayon nga ay walang update tungkol sa kanya at mukhang hindi nga ganon kainteresado ang Gilas sa kanya ngayon dahil sa kailangan na ma-integrate nga siya sa sistema ng Gilas at hindi nga sa sapat ang oras o mabilis ang ensayo para masanay niya kaagad si QMB sa sistema ni Coach Tim Cone at magkaroon nga rin ng chemistry kasama ang ibang players. Pero maganda pa rin na makita natin ang laro ni QMB sa Gilas at mukhang sa Southeast Asian Games na nga natin siya mapapanood sa Gilas team. Magiging busy ang Gilas at dito natin makikita kung gaano katatag ang Gilas ni Coach Tim sa mga oras na talagang natapat tayo sa malalakas na mga kalaban at injured pa nga ang ilan sa mga key players natin.